Umpisa na po. Sa ngayon, marami po tayong maipanalangin sa Panginoon sa gabi po ito. Lalo po yung ating pong nalalapit na second year mission anniversary celebration po natin sa Sunday. Ayan. At mamaya po may county time meeting patungkol po sa mga task natin. Ayan. Kaya sana po, ayan, mga nanonood sa live, sa kanilang mga tahanan, naway mga malalapit po magtungo kayo dito sa ngayon. Mapag-usapan po natin yung mga task sa darating po ng linggo. Sa ngayon ay maayos po ang daloy po ng gawain. Huwag po natin kakalimutan ang pinakamahalagang parte po o pinakamahalagang pananalangin sa loob ng isang linggo ang prayer meeting. Ito po, tayo po ay mag-awitan. Uli po, Panginoon, sa sumbi po namin kanina, kaunti man, pero salamat sa Panginoon dahil fruitful yung sumbi kanina. Pinapasok kami kanina ng tahanan and mga naturuan na bata. Hala nung isa, Iglesia ni Cristo kayo. Kaya siguro pinapasok kami. Sabi ko, Iglesia po kami. Ang tunay na Iglesia ay ligtas ang kaluluwa. Sigurado niya sa langit sa pupunta. Yung sabi ko sa akin. May bahagi natin yung gospel. Kasi, kaya akala niya Iglesia kami. Yung kasama niya kasi yung tahanan na pinadalaw sa namin. Iglesia ni Cristo. Yan yung pagdalang nila sa sa mga Malalonians. Pero pag Christian ay hindi na tayo wala. Pero salamat din natin ng Panginoon yung bagay na yun para makapasok, makatuloy sa tahanan. Yung pinunta natin, malang dito ng putas. Yung nandun yung partner niya, lalaki. Sa kanya ko nag-share ng word of faith. Pero Catholic naman siya. Amen? Ulitin natin, 126, are you washed in the blood? Are you washed in the blood? Tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin na masigla sa Panginoon bilang mga nahugasan ng dugo ni Kristo. Amen? Amen? Are you washed in the blood? Uwitin natin bilang mga ligtas at sabi natin, first and second, let me sing. Have you been to Jesus for a cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace, His heart? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Amen. Sing on. In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless or made white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second stanza. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment with the crossing? Amen. Are you washed in the blood of the Lamb? Of course, how are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb.
blood of the Lamb. Third stanza. When the bridegroom cometh, may the robes be white. Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? And let's sing on. Are you washed in the blood? Come on, sing. In the soul cleansing blood of the Lamb. Amen. Are your garments spotless, running white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last stanza. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean. Are we washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments from the Sunday white and gold? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Praise the Lord. Tayo po yung mga Panginoon sa panalangin. Lord. Ito yung mga panalangin. Panginoon, gawa ko naman sa langit. Thank you po Lord sa araw na ito. Gabayan paggawa kami, pangunahan mo kami ng banal na Espiritu. Naway ito ang pumutok sa kanilang puso-isipan sa aming kapatiran, Panginoon, sa wala ko po dito. Naway ikaw ang maging daan sa kanila, Panginoon, upang ipatuloy ang aming gawain sa gabi ito, sa aming prayer meeting. Naway sa gabi ito, Panginoon, ikaw ang humagitna, Panginoon, upang hindi makapaggawa ng anumang plano ang kaaway, Panginoon. Matapos namin sa gabi ito ang aming prayer meeting, at sa gabi ito, Panginoon, hindi namin ang kapatiran na sila maging aware sa anumang pangailangan ito ang gawain sa Church, Panginoon. Naway ikaw ang magiging daan. Bigyan mo kami ng katalinuhan, bigyan mo ang pastor, Panginoon, sa kanyang pagbibinsay sa iyong magbibinsay, Panginoon. Nagaling po sa aming kapatiran, maging bukas ang aming pag-isipan upang pag-aralan ng iyong salita, Panginoon, sa gabi ito. Ganoon po ang aming kapatiran, Panginoon, na magiging sila'y saan man sila, Panginoon, ang isip nila, magiging alerto sa anumang pangailangan ito o anumang pag-aaral na ito magiging mga diskunawa pa. Sila ng bawat isa pag dalangin sa Amen. Tayo po natin yung nakatayo. Page 125, Tell It to Jesus. Page 125, sa ating hymnal, Tell It to Jesus. Sabihin mo sa Panginoong Jesucristo. Amen. The first I saw racing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Jesus, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's alone. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Second now. To darkness go down to Jesus guided. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you ceased darkness and guided? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friend that's alone. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Third stanza. Do you feel the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Amen. Tell it to Jesus. He is a friend that's alone. You have no other such a friend or brother.
water. Tell it to Jesus, the Lord stands up. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus, tell it to Jesus, for Christ coming in the highest flying. Tell it to Jesus alone. Last chorus. Tell it to Jesus, tell it to Jesus, He is a friend that you know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Praise God. Tayo po makaupo. Ayun po at ayan, announcement natin, yung mga announcements. Sa linggo na po ang ating celebration ng second year mission anniversary at salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagiging tapat sa atin. Kaya mga kapatid, kung gaano ang pagtatapat ng Panginoon sa atin, dapat ganun din ang ating pagtatapat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag po natin kakalimutan kung paano po naging tapat sa atin ng Panginoon. Okay, at ito rin po yung ipag-pray natin mamaya. Yan, ang Israel, Philippines, mission building, and yung mga missions, pag-pray natin. And second year mission anniversary. Ayan, mamaya pagpaplanuhan natin to. Ang youth anniversary sa August 25. Ayan. Okay, and dito po mga anak, manuot pa dito. Punuin natin dito para lahat. Dito kayo pupwesto sa harapan lahat. August 25 youth anniversary natin, that is Sunday na po. And nag-confirm na po yung ating preacher, si Pastor Ariel Balmaceda. Yan, sila po yung manggagaling ng Rizal po. Rizal, tama? Ayun, Rizal Mambugan, Rizal. Ayan. Bale, youth anniversary po yan, pero pwede rin po kayo pumunta dito adult kasi gawain naman po yun ng Panginoon. So may activity lang sa mga bata, tapos yun, makikinig po tayo lahat ng mensahe kasi ano po yan, missionary po yan ng Panginoon. Kaya papakinggan po natin yung pinadalang message ni Lord sa pamamagitan ni Pastor Ariel at yung kanyang asawa, si Sister Mary Ann Balmaceda. Parehas po kami yan, wala pa rin silang anak. Bagong kasal, tapos wala pa silang anak. Kaya, kumbaga magka-batch kami na ni Pastor Ariel. At nauna lang po yung gawain dito ng siguro 1 taon na higit. Bago lang kasi sila, alam ko, last February, last year, bago pa lang sila. Okay, and youth revival sa July 28, yung buhay ka Pastor Ira. Hapon, pupunta po tayo ng mga youth. At pag-pray niyo po, na-bless ako ni Lord para makapunta tayo doon yung mga pamasahin natin. Makapunta tayo doon. And yung susunod na revival ay yung August 21. And Youth Congress sa June 25. Next year pa po. So ang pag-iipunan natin mga anak ay 1,000 pesos. Kasi yung registration ay 600, baka tumakas na next year. Dahil sa tumataas sa pagkain. Kasi yung 600 po na yun sa pagkain for 3 days ng tulugan at yung iba pa po natin mga gamit. At kasi camp siya, wala siyang tent. So bali nasa room tayo para mas safe. And andyan na po yung mga natin, yung mga gagawing alkansya. So pwede nyo na po ilagay dyan, susulatan na natin ng pangalan para kanya-kanya. So ang protocol natin, dito natin ilalagay. Ilalagay natin siya sa isang safe na lugar para para hindi siya mawala. Ayan. Okay, and pag-pray din natin yung bawat isa mamaya, adult, youth, and church lot and building. Ayan. Pag-pray natin ito, patuloy itong lugar na ito na ibigay na sa atin ng Panginoon. Pag-pray natin. Ako'y na-excite na makaharap ko na yung may-ari ng face-to-face para ma-offers ko sa kanya yung plano. So, sasabihin ko sa kanya na plano natin ito na building. Kahit wala tayong hawak na pera by faith. Diba?
Naalala ko yung isang pastor doon sa may Talavera. Yung pupuntahan namin sa 25 sa Missions Conference kasama ko sila, Pastor Aida. Yung property nila, binibenta ng isang incheck yata yung may-ari. Incheck. Binibenta. Ay, hindi pala incheck. Kasi bibilin pala sana yung lupa na yun yung may-ari ng Petron, yung incheck. So, bago yon sabi nung pastor, pinagpipray niya yun habang dumadaan. Lord, sabi ko, lupa ito, bibili namin ito. Kinausap niya yung may-ari, sabi niya, bibili namin itong lupa na ito. Kaya sabi niya dun sa may-ari, kaya hindi ko mapayag yung mga hanggang lumipas ang mahabang panahon at kasakit ko, asawa niya yung nagkasakit. Tapos pumunta siya doon, yung may-ari ng lupa, pumunta doon sa pastor. Bibenta ko na yung lupa. Pagkapunta niya doon, bigyan. 1 million ba yun? Alimutan ko na eh. O 2 million. Kasi medyo malaki yung lupa. Sige, bibili na namin. Yan. Tapos madaling sabi, kung bibili na, ayan, sabi ng may-ari, bili mo na, nasa yung pera. Sabi, wala akong pera, pero bibili ko. Sabi niya. Tapos pumayag ka, hulugan namin ito. So sa madaling sabi, pumayag yung may-ari na hulugan, pakunti-kunti. Ayan. Pakunti-kunti na hulugan nila yung lupa at napasa kanila na yung property. So by faith, mga kapatid, ganun tayo pagkikilos tayo, dapat natin. By faith, hindi yung nakikita natin, imposible mabili ito ni pastor. Diba? Imposible maipagawa ito. So, we walk by faith and not by sight. Amen? So, bago tayo magtamayan, let us hold the verse. Amen? Sino mo unang memory verse? Beloved. Beloved? 3 memory verse. Ayaw mo yan. Pag di ka nag-3 ngayon, magiging 4. Okay? Ha? O, sige, sa susunod, 4 na, ha? Diba, 1, 2. O 3 ulit sa susunod kasi nagamit ko na yung isa. Sige, go, Kuya Bilo. Yung memory verse ko ay matapos sa Colossians 3:23. Yes. At anumang gawin ninyo ay gawin niyo ito ng taos-puso gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Colossians 3:23. Ang natutunan ko po doon ay bawat tao po ay tinawag upang gumawa po para sa karangalan namin. Hindi tayo gumawa para po sa mga tao na ito. Kundi po ay hindi po para luwalhatin po natin ang Panginoon sa buhay. Amen. Amen. Praise God. Bakit po tayo nasa gawain? Para sa Panginoon, hindi para kay pastor, sa mga tao dito, sa bawat isa, hindi sa Panginoon. Amen? So, sino wrote the verse 2? At isa. Yung memory verse ko po. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ayun. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they keep themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away from the truth, and shall be turned unto fables. Yung natutunan ko po dun, is darating yung oras na kung saan marami sa mga tao, or marami sa ating mga Kristiyano ang hindi na makikinig sa salita ng Diyos. Kasi ayaw natin na nasasaktan ayaw natin na nasasaktan tayo. Gusto natin na parang binibigil lang tayo, ganyan. Gusto natin na maganda lang ang narinig natin. Kasi sa isang tao, kapag nasasabihan siya minsan ng masama, yung ginagawa niya, ayaw niya yun. Kasi nasisira yung ego niya, nababasag yung ego niya, na nasasabing masama yung ginagawa niya. And ayaw niya yun. Mas madalas sa mga tao. Gusto nila na parang sinasabihan lang sila ng mga magandang bagay. Kaya dadating talaga yung oras. At masasabi ko yung oras na tinutukoy ito ay dumadating na sa panahon natin ngayon. Kasi marami sa mga Kristiyano na na-notice ko rin sa parang sa ibang
sa ibang church na parang sa mga ibang church na yung mismong pastor nila is ayaw na parang nasasaktan yung mga ginagawa nila. Ayaw na pinapoint out yung mga kasalanan nila. So, isa yun sa proof na nakita ko sa ibang simbahan na parang hindi pinapoint out yung mga mali sa kanila, kundi parang naging encouragement na lang yung church at hindi tinatama yung pagkakamali ng mga church members. Pero sa simbahan natin, nakita ko po na parang pinapoint out yung mga mali para itama, which is right. Hindi kagaya nito kasi parang binibaby sila ganun para ayaw na nasasabihan sila na masama yung ginagawa nila. Ayun po yung natutunan ko dito. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya dapat lagi tayong mag-rely sa Word of God. Kahit masakit, dapat tanggapin natin. Basta na sa Word of God. Pag wala sa Word of God, natin pakinggan. Example dito, mga kapatid, yung sinare ko dun sa group natin, yung tawag dun, yung founder ng Big Room, tsaka yung founder pala ng Big Bro, tsaka ng Lemon. Yung isa, alam niyo yung Lemon, yung juice na lemon. Yung isa pala yun, yung sige, yung may-ari. Grabe yung teaching niya, hindi lang pala isa yung teaching niya, ang dami. May isa siyang teaching na yung Diyos daw, sinungaling. Grabe, no? Ang lakas ng loob na sabihin niya sa congregation, sa mga tao. Tapos yung mga tao, nagtatawanan. Grabe na talaga. Tama yung sinabi ng Bible, no? Darating ang panahon, tatakpan nila yung tenga nila, hindi na sila makinig sa katotohanan. Papakinggan nila ay yung mga kasinungalingan na. Ano pa yung isang video na yun, yung nauna, yung nag-trending na, ano ba yung unang video? Ha? Ako si Yahweh, ito si Yahweh. Kalimutan ko yung nilalaman. Basta yung pangalawang video na napanood ko, nag-trend din yun. Sinungaling daw ang Diyos. Sinungaling. Yung unang kalimutan ko. Ito yung nilalaman ng ano. Ayun kay Adan, kay Eva, na nag-sex daw hindi si Adan at si Eva nag-sex, si Satanas para si Eva. Grabe, tapos nag-joke pa siya din ng bastos. Tawanan yung mga tao, grabe sabi ko. Ito na pala yung nilalaman ng mga simbahan ngayon ng mga born again. Tinatawag natin ng mga Christian. Iruin mo, nagtayo ng shop, Christian pala siya, tapos ang pangalan ng shop, demonyo. Diba? Kumbaga, demonyo. Grabe, mga tawag dito, mga mapandaraya. Totoo talaga Bible, lilitaw ang mga mandarayang propeta, ang mga mandarayang turo, ay siyang lilituhin ang mga tao. Amen? Kaya, kung sakali man dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na lumipat kayo ng lugar, wala na kayo dito, hindi na namin kayo kasama, umanap kayo ng simbahan na nagtutulong ng tama. Katulad ng napapakinggan. Mas maganda kung Baptist din, Bible Baptist. Tayo pong stand natin, Bible Baptist. Wala lang sa pangalan natin. Pero ano tayo, Bible Baptist tayo. Iniwan natin yung simbahan, yung standard na Bible Baptist. Tapos yan, meron tayo dito Church Covenant. C2-8 na may ganyan sila. May doctrinal statement of faith. So kung, nandiyan, basahin niyo po yung statement of faith natin para po sa doctrine natin. Okay, praise God. And roll the verse to Ate Sam. Sister Mirna. Okay? So, bali natawag ngayon next week. Ano na yun? Ganun. Pero babalik tayo kay Kuya Bilog. May credit ka pa Kuya Bilog. Okay. Sister Mirna. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino ang kapapaglaban. Ang pagkakaintindi ko rin po ay natutunan ko ay lahat tayo makasalanan. Walang perfecto sa ating lahat. Walang perfecto sa ating lahat. Huwag natin sabihin sa tayo natin. Ay wala akong kasalanan kayo sa ating tayo sa tayo. Pero dapat lagi po tayo humingi ng tayo sa Panginoon. Kasi araw-araw mapanik sa mga paningin pa lang natin yung nakakasala na tayo sa pananalita natin ng tayo. Sa pag-iisip natin nagkakasala
salamat lagi po sa inyo ng tao. Amen. Right. Tuwing mananalangin tayo, lagi tayong hilihin ng tao. Wala nang karapat-dapat sa ating mga pagdiin na tayo. Salamat sa mga believers. Dapat lagi tayong believers. Kahit wala tayong dalang Bible, madadala natin kahit saan. Kahit saan tayo pumunta. Pero kung kahit hindi, halimbawa, hindi na tayo pamilya kasi minsan kami makakala pwede naman magbabasa rin tayo. Salamat sa mga memory verse kasi sa lahat talaga ng mga church. Lagi kami may memory verse dati doon kami sa Pilipinas. Kaya yung mga memory verse ko noon, minsan nire-review ko na lang kasi hindi lang sa Bible. Amen. Praise God. Dahil hindi tayo hihingi ng tawad sa Panginoon kasi lagi tayo nakasama. Dapat araw-araw yan, ha? Hindi tayo hihingi. Roll the verse 2. Roll the verse, dalawa na lang. Si Bilog, si Ate Sam. Dalawa po. Ikaw na. Marang. Yung memory verse ko po ay sa Proverbs chapter 6, verses 6 to 8. Sabi ko dito, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer and gathereth her fruit in the harvest. So, ayun. Yung sinabi po dito ng Bible na pagmasdan po natin yung ginagawa ng isang langgam. Ano ba yung langgam? Di ba po yung langgam? Ano po siya? Isa siya sa pinakamaliit na insekto. Pero, yung langgam, may attitude siya ng kasipagan. Kasipagan. Kung makikita natin sila, palagi silang may dalang pagkain, na kung saan ginagawa po nila yun every time na sila ay may opportunity, every time na mayroong tag-araw, para pagdating ng tag-ulan ay may naka-imbak silang pagkain. So yung natutunan ko po doon na kapag may ginagawa tayo, lalo na po sa ministry, na hindi po natin sinasayang yung panahon kapag masipag po tayo, someday makikita po natin na yung mga pinagpagalan natin, na yung mga inipon natin na gawain ay makikita natin na magkakaroon siya ng benefit sa buhay natin at magiging blessing siya sa atin. So yung natutunan ko din po na yung langgam, sabi ko sa verse 7, wala silang ruler. Walang nag-uutos sa kanila na, oy, gawin nyo to, na kumuha kayo ng pagkain. Kundi nagpupusa po sila na gawin. Ibig sabihin po na sa ating mga Kristiyano, dapat sa gawain ng Panginoon, ay mayroon tayong pagpupusa na gawin. Na gawin yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung minsan may attitude tayo na ay hindi ko yung gagawin, hindi naman yan inutos ni Pastor. Pero may utos na sa atin yung Bible na kung saan na dapat natin siyang gawin kasi kung hindi natin siya gagawin ay wala din tayong makukuhang bunga someday. So ayun po yung natutunan ko kasi pagod at initiative po sa gawain. Amen. Napakahalaga po ng ano ba yung gusto kasi pa? Ha? Diligence. And ano sabi ko isa? Initiative. Diligence and initiative. Ito pong gawain ng Panginoon, ituring nyo itong inyong tahanan. Di ba po sa tahanan natin, naglilinis tayo, nagpupusa tayo. Amen? Kasi ito po yung isang pamilya. Sabi doon, ni si Haring Solomon yun, di ba? Yan, tingnan mo yung isang langgam. Nagkukusa sila, kumililo sila. Amen?
Kaya dapat dito nagkukusa tayo mga kapatid. Nagtutulungan tayo kasi ito po ay gawain ng Panginoon. Tahanan ng Panginoon. So lahat po tayo dito ay manggagawa sa tahanan po ng Panginoon. Amen? Roll the verse 2. Last. Brother Aljo. Bakit ko siguro yan? Nasa Psalms 23 verse 6. Ayan, sabi po dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So itong verse na to ay kinakanta ni Haring David. Yung mga naunang verse ay patungkol sa pagpapastol. Pero sa huli, balang araw, alam naman natin na sa langit tayo pupunta. At yung goodness ng Panginoon ay mapapasa atin. Amen. Lalo na pag nandun tayo sa bahay ng langit, alam naman natin na wala nang hapis, wala nang paghihirap, kundi puro kabutihan na lang yung ipaparamdam sa atin na yun lang po. Amen. Surely goodness and mercy shall follow you. Alam niyo ba yung goodness, yung kabutihan ng Diyos? Yung mercy, yung kaawaan naman ng Diyos. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bilang isang mananampalataya na tinanggap natin sa Kristo, yung lahat ng kabutihan ng Diyos ay ipapakita niya sa iyo. Lahat ng kaawaan ng Diyos ay ipapakita niya sa iyo. At napakaganda ng desisyon ni Hari David. Si David yun, di ba? Sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay? Forever, ibig sabihin, nung siya ay hanggang nabubuhay, habang nabubuhay siya, ang naisin niya ay naroon siya sa tahanan ng Panginoon. Diba? Napakaganda na yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ganyan din ang kanilang mindset na gusto niya na hanggang siya'y nabubuhay, siya ay naroon sa tahanan ng Panginoon. Amen? Ano ba yung tahanan ng Panginoon sa panahon natin ngayon? Itong bahay sa bahay. Ito yung tahanan ng Panginoon. Na tayo magkakasama sa pananalangin, sa worship, at sa mga other activity. I-relate ko lang doon sa verse ni Brother Adrian. Itong Acts 2:42. And they continued steadfastly in apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. Pag tinaas niyo po, verse 41, then they that gladly received this word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay? Basahin natin na verse 46, kapag tinuloy nyo, and they continuing daily with one accord. Sila'y nagpatuloy. Kung titiyan nyo po, daily. Mga anak, mga kapatid, daily po silang nasa templo. Daily. Anong ginagawa nila? And they're breaking bread from house to house. Bible study, umiikot sila palagi. They eat their meat with gladness and singleness of heart. Napaka-pure ng kanilang puso sa gawain ng Panginoon that time, praising God and having favor with all people. With all people. Ibig sabihin, yung mga tao, hindi nila ginagawa ng masama. Hindi sila nag-iisip ng mga masama sa mga tao sa paligid nila. Ligtas man o hindi ligtas. And the Lord added to the church daily, such as should be saved. Ang nakita ko po dito, mga kapatid, mga anak, na yung mga nakulang mananampalataya, grabe yung dedication nila sa gawain ng Panginoon. Hindi silang may prayer meeting. Araw-araw. Bukod na nasa templo, hahayo pa sila, pupunta pa sila sa bahay-bahay. Kaya alam niyo po, napaka-powerful po talaga ng first church, century church. Napaka-powerful po. Bakit? Dahil lagi sila nagsasama-sama, nagtitipon sila. Bible study, prayer meeting, and worship sila kapag Sunday. Hindi nila kinakalimutan. Kaya, ang bilis po talaga lumago nung gawain nung panahon po nila. Apostle Paul, nila Apostle Peter. Napaka-init nila sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, kung titignan niyo sa panahon po natin ngayon, ang nangyayari na po ngayon traditional na. Kahit po sa mga Baptist, traditional na po. Bakit po traditional? Wednesday,
Yun na lang po yung gawain natin Wednesday, Sunday, and sometimes nakakalimutan pa natin. Sometimes wala pa tayo. Kaya anong tendency po, ano po nangyayari? Yung blessing ng Panginoon ay hindi ganoon kabilis sa ating mga buhay. Kasi po, mababaliwala natin yung mga mahalagang gawain ng Panginoon. Amen? Kung mapag-aaralan ng natin mga minamahal, mga kapatid, no? Kung makikita lang natin kung paano yung blessing ng Panginoon sa kanilang pagpapatuloy. Di ba? Kung ma-realize lang natin ngayon habang nabubuhay tayo, okay, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Pero alam niyo po, sa ibang church, nakikita ko binabalik po nila to sa ibang mga baptist. Binabalik po nila to araw-araw talaga. Meron silang prayer meeting. Araw-araw may prayer meeting sila. Araw-araw may service. Nakakatuwa. Sabi ko sana dumating ang pagkakataon dito sa Macedonia. Hindi ganun din. Araw-araw simulan Lunes hanggang Linggo. Walang patid. Nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya ang daming, napakadaming kaluluwang naliligtas yung ngayon. Okay? Kaya kung titignan nyo, umabot ng isang araw, 3,000 yung kanilang yung naligtas na kaluluwa. Isipin nyo yun. Bakit? Kasi ganun yung ginagawa ko nila. Ganun yung method nila. How I pray na maging ganun din po ang Macedonia sa mga susunod na pagkakataon. Amen po ba? Amen. So nakakatuwa po, no? Pag-pray natin. Ayan. So, isa po, no? Okay, so ngayon po, tayo po lahat muli tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa sa pagkakamayan. Huwiti po natin ang God's wonderful people. Amen. Sabi ng Biblia sa Hebrews 10:25, ang ating kaligtaan ang pagkakatipong people dahil ito po ipagpapalakasan natin sa bawat isa. Huwiti natin, God's wonderful people. Tayo po'y mga bayan na masigla at parang tayo ay buhay. Amen? Kasi, I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Happy faces now. In heavenly places, what a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Tayo kamayan, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kamay na lahat. Kamay na lahat, mga kapatid. Tanawin, pagkasama tinutuloy natin. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Hindi na pagkasama mga tanawin. Pagkasama tinutuloy. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig. And the people of God will say, Amen. To God be the glory. Salamat po mga kapatid at kasama ko po kayo ngayon sa ating kalagitnaan. Bagamat wala po iba, ay pag-pray natin sila. At ngayon po mamaya may pag-usap po tayo o sa ating preparation sa nalalapit po na celebration ng ating po anniversary. Before that, before sa ating message or devotion, tayo po lumako sa pagbibigayan natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. This day I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tayo po manalangin.
January. Palain natin ang giving. Kami lumapit sa Panginoon. Panginoon, dinadakila ka sa pagiging ito. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Thank you po, Lord, sa mga kapatiran, ibigay ng katapatan, Panginoon, dalangin po namin. Sa labi ay magamit sa gawain ito sa church, Panginoon. Tanggapin nawa ito, Lord, sa aming kaloob, pa ito'y papalaganap, pa ito'y makapag-share pa sa ibang church, Panginoon. Ito namin dalangin sa amin. Amen. Amen po. God bless po sa ating giving. Alright, buksan po natin ang ating mga Biblia sa lahat ng Matthew. Sa mga kapatid, sinusunod-sunod lang po natin mga ito po mga aral ng ating Panginoong Kristo. Kasi ito po yung basics. Pag sinabi pong basics, ito po yung mga pangunahin na dapat na matutunan ng isang mananampalataya. Ang binibuild po dito ni Jesus Christ sa mga kanyang mga disipulo ay yung character nila, yung behavior nila, okay, bilang isang mananampalataya. Kaya, kasi karamihan ngayon sa mga Kristiyano sa pangalan, pero yung moral, hindi. Kaya dapat po matutunan natin ito para Kristiyano tayong tinatawag, dapat yung attitude natin, Kristiyano rin. Kaya ito po yung pinag-aaralan po natin. So, but before that, let us pray. Let's go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, Panginoon, inataas ka namin, Lord, mahati ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po na mag-aaral po muli kami ng salita. Pagpalain niyo po ito at tumimo ito sa puso't isipan ng bawat isa. Mag-encouragement ito, Panginoon, dakilang Diyos sa amin. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. As I said kanina, so ito po yung tinatawag na Sermon of the Mount. Diba nakaraan, mga pinag-aralan natin. At pinapatibay dito ng Panginoon yung moral natin. Okay? Yung ating behavior, yung ating attitude, yung ating character, yung conduct, yan yung pinapatibay dito. Mga minamahal. Kasi po, ang beginning po ng ano nito ay yung salt and light. Diba? Na makita ng mga tao na tayo ay isang asin na naglalasa sa sanlibutan at isang ilaw na nakikita ng mga tao sa sanlibutan na nagliliwanag. Amen? Amen? Nakikinig ba lahat? Want you to listen very, very carefully, mga minamahal na kapatid. Yan po ang turo ng Panginoon. Sa ngayon, kapag tayo'y humayo, lumalabas tayo, nandun tayo sa ating mga tahanan, makita ng mga tao, uy, Kristiyano to. Uy, may Kristo to sa puso, sa kanyang buhay. Diba? Napakaayos ng kanyang karakter, ng kanyang ugali, napakaayos. Diba? Hindi lang sa pananamit, bagkos nakikita sa kanyang kalooban kung siya ay isang tunay na mananampalataya. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, na anumang lumalabas sa ating bibig, yun ay nagagalit sa ating puso. Yun nilalaman ng ating puso. Kaya mga minamahal kapatid, dapat yung pananampalataya ay nasa ating puso. Amen? Amen po? Nasa ating puso, na kung tayo totoong Kristiyano, yan dapat ay nag-manifest, nakikita ng mga tao sa paligid natin. Amen? Hindi tayo yung Kristiyano lang sa salita, kundi Kristiyano sa gawa at sa pamumuhay natin. Testimony. Amen? Let us show our godly testimony sa mga tao sa paligid. So, dito po sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34, Matthew chapter 6, medyo tumalon ako, pero next week ay babalikan natin yung ilang mga tinalunan ko. Okay, so nakita ko lang ito na inano sa atin ng Panginoon na ito yung ating pag-aralan sa gabi nito.
Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Idamay na po natin yung verse, verse 19. Verse 19. Mag-umpisa tayo ng verse 19. Okay? So, ito po'y patungkol. Brother Adjer, walang title, no? Tingnan mo na lang yung verse. Kasi dalawa ang po nito. Yung isa, teachings on treasures in heaven. Teaching on treasures in heaven. Yung kayamanan sa langit. Saka yung isa, teaching on worry. And name worry, pag-alala. Yan. Umpisa natin sa verse 19. Sabi po dito, lay not up for yourselves and lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Sabi dito ng Panginoong Kristo, huwag ka daw mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, nabubulok yung mga kayamanan. Diba? Inaamag, inakalawang. And where thieves break through and steal. At yan ay nananakaw. Okay? Wala ka mang hawak ngayon na cash kung nasa bangko mo yan. Na ano yan? Ano ba tawag doon? Yung sa computer. Na-hack. Okay? Nakukuha. Okay, mga minawal na kapatid. So, ang ibig sabihin dito ng Panginoon na kumbaga huwag kang maging gahaman sa pera. Diba? Na nagkakaroon ka ng pera para lang sa sarili mo at para lang sa mga masasamang bagay. Amen? So, napakaganda mga minamahal na kapatid, kung mag-iipon tayo ng pera, ilaan natin ito sa ating pamilya at sa mga tamang bagay. Amen po? But lay out for yourselves treasures in heaven. So, mas maganda mga minamahal na kapatid na tayo ay mag-imbak ng kayamanan doon sa langit. Pastor, paano yun? Tignan natin. Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Kasi doon, wala nang kalawang. Wala nang, kumbaga, mga amag doon. Wala rin magnanakaw doon sa langit. Kaya ano mang iniipon natin doon sa langit, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Sabi dito, pero bago yun sa verse 21, Pastor, paano tayo makakapag-ipon doon sa langit? Mga kapatid, yung ministry na ginagawa ko dito, yun yung pag-iipon sa langit. Amen? Pastor, ano yung mga ministry? Giving, soul winning. Amen? Kapag may anniversary tayo, tumutulong kayo. Ministry, choir, orchestra, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, doon ka nag-iipon ng kayamanan sa langit. Amen? Kaya kung tatanungin kaya natin yung Panginoon, no? Diba, kung makikita lang sana natin account natin doon sa langit, diba, merong bank account. Kung titignan kaya natin yung account ni Bilog, magkano na kaya? 1 million? 2 million? Diba? Kung titignan natin yung kay Shalani, 3 million? Diba? 100,000? Kung titignan natin. Amen? Kung makikita lang sana natin yung account natin doon sa langit, no? Diba? Pero kasi sabi ng Bible, hindi natin nakikita yung faith ay hindi natin nakikita. Amen? Kaya, kumbaga, gagawa lang tayo ng gagawa kahit hindi natin siya nakikita. Amen po? Sabi sa 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kasi kung mga minamahal na kapatid, kung naroon yung puso mo sa kayamanan na yun, di ba? Kung naroon sa kayamanan na yun, mga minamahal na kapatid, minsan naroon na rin yung ating puso. Di ba? Minsan, ang ibig sabihin dito, mas mahal na natin yung kayamanan kaysa sa Panginoon. Amen? So, wag po tayo ganun mga minamahal na kapatid. Verse 22, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Okay? Kung titigan niyo po dito mga minamahal na kapatid, may binanggit po na mata. Ayan. Sabi doon sa verse 21, yung mata raw ay yung ilaw. The light is the body. The light of the body is the eye. Okay?
Yung liwanag daw, yung ilaw daw ng ating katawan ay yung mata. Amen? Yung mata. Ibig sabihin po mga minamahal na kapatid, diyan po unang pumapasok sa mata yung ating nakikita. Amen? Diyan din po mangyayari yung kaganapan na dalawang bagay. Ano ba yung una mong nakikita? Yung liwanag o yung kadiliman? Amen? Ikaw bilang kabataan, ano yung nakikita mo? Liwanag o kadiliman? Kaliwanagan o kadiliman? Sabi ng verse 24, sabi dyan, tingnan po, no man can serve two masters. Sabi din, mga anak, mga kapatid, walang taong makapaglilingkod sa dalawa. Totoo po ba yun o wala? Totoo po yun. Sa ating alam po, sa paggagawa natin, hindi po pwede mangyari yun na mag-serve tayo sa dalawang master. Mahirap po yun. Di ba? Mahirap po. For either he will hate the one and love the other. Ganito po yung mga minamahal na kapatid. I-example po natin, sa isang buhay ng mananampalataya. Nung una tayo mananampalataya, minsan mainit tayo sa Panginoon. Napakainit natin sa Panginoon. Nung dumating yung mga bagyo, yung mga pagsubok, yung pain ni Satanas, umalis tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Naging hate na natin ang gawain ng Panginoon. At pumunta tayo dun sa ibang bagay. Ganun po yung nangyari yun, mga minamahal na kapatid. Kung itutuloy po natin, or else, he will hold to the one and despise the other. Despise the other. You cannot serve God and Mammon. Ano yung Mammon? Diba? Yung mga material na bagay. Hindi daw natin pwedeng paglingkuran ang Diyos at yung mga bagay dito sa mundo ng sabay. Amen? Ng sabay. Amen? Hindi po natin pwedeng gawin. Mamaya, makikita niyo po yung mga kasunod na versikulo. Kaya mga minamahal na kapatid, ang encouragement sa atin dito ng Panginoon, na dapat lagi natin uunahin ng Panginoon. Amen? Sa Panginoon lamang tayo maglilingkod. Diba, last Sunday, alala nyo yung pinag-aralan natin, hindi natin namamalayan, may nilalagay na pala sa Satan na mga idolatries, mga witchcraft. Diba, naalala nyo? Witchcraft, idolatries, mga imahe, ng mga idol natin, ng mga cartoons, idolatries na pala yun. Witchcraft na pala yun. Tandaan nyo po yung idolatry and witchcraft, magka-partner po yan. Magka-partner po yan. Saan galing yung idolatry na mga ginagawang mga imahe ng mga ibang religion? Nanggaling po yan sa sinaunang tradisyon ng mga witchcraft. Mahilig silang gumawa ng mga tao, ng mga imayeng sinasamba. Okay? At doon po sila nagpe-perform ng sorcery, ng magics. Okay? Kaya magka-partner po yung, pansinin niyo po, albularyo. Pansinin yung albularyo. Ang albularyo, pag lumapit ka dyan, may kita mo yan, may mga santo yan. Pero pag mag-pray yan, dating witchcraft yun. Okay? Hindi mo maintindihan. Tapos, minsan may kandila. Okay? Minsan hindi puin ka, hindi butin ka. Witchcraft yun. Pinagsasama nila yung idolatry at witchcraft. Amen? Amen? Kaya yung RC, napakalaking yung pag-iintay tayo sa demonyo. Akala mo, naglagay ka ng Diyos at tahanan mo yung mga rebulto. Pero ang nilagay mo na pala, mga demonyo sa tahanan. Kaya, sa halip na maging maayos yung tahanan, yung magulo, kasi malayang nakakapasok sa taas. May portal si Satan. Amen? You cannot serve God and mammon. Minsan yung nagiging God na natin yung pera, yung material na bagay, ay pinagpapalitan natin yung Panginoon. Diba? Sa mga material na bagay. Huwag na huwag mangyari, mga binabalak. In verse 25, tignan niyo po, therefore, I say unto you, kayo yung sinasabi sa mga mananampalataya, sa mga disipulo, sinasabi ko sa iyo, take thought for your life. Diba? Kung ipagpapalit mo man ang Panginoon sa mga bagay na yan, sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala para sa iyong buhay. Amen? Isa kitang disipulo, ikaw ay aking alagad, ikaw ay aking lingkod. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa iyong buhay. What ye shall eat, ano ang aking kakainin? Or what ye shall drink, ano ang aking iinumin? Diba? Minsan ganyan yung tao eh. Diba?
walang pambili ng pagkain, pero may pang-duty. Di ba? Amen? Di ba? Kaya nag-aalala tayo eh. Okay? Yan yung katotohanan sa panahon natin ngayon, di ba? Di ba? Tama ako, di ba? Amen? Di ba? Yan. Kaya, alam mo, huwag tayo mag-alala. Kasi meron naman talaga. Amen? Nor yet, for your body, di ba yung susukutin, what you shall put on, or a life more than meat, and the body than raiment. Di ba? Tinuturo sa atin ng Panginoon, bakit ka ba masyadong nag-aalala sa buhay mo? Diba? Ikaw ay ligtas, ikaw ay aking mananampalataya. Bakit ka ba nag-aalala? Sabi niya doon, hindi ba mas mahalaga yung karne kaysa doon sa damit? Okay? Hindi ba mas mahalaga yung kakainin kaysa doon sa pananamit? Amen? Diba kung galing minsan ng Pilipino, diba yung wala na makain, basta may bagong damit. Oh, diba? Amen? Ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung priority natin sa buhay. Kaya minsan nag-aalala tayo kasi mali yung priority natin. Hello? Ibibili mo na lang sana ng pagkain. May nakita ka ng isang magandang bagay na punta doon yung budget mo. Ano nangyari? Ano nangyari? Yung pangkain sana na zero, napunta sa material na bagay. Amen? Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, makontento tayo sa mga simpleng bagay na meron tayo. Unahin natin kung ano yung mahalaga. Amen po? Diba? Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not. Yung mga ibon, hindi sila nagtatanim. Neither do they reap. Hindi rin sila umaani. Nor gather into barns. Yung mga langgam, nag-iipon yan eh. Pero yung mga ibon, hindi nag-iipon yan. Okay? Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Hindi ba't mas mahalaga ka kaysa sa ibon? Pero pinapakain sila ng Ama, ng Diyos Ama. Amen? Ibig sabihin, tayo rin po ay kaya pakainin ng Diyos Ama. Amen? Dahil mas mahalaga tayo kaysa sa ibon. 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Alam niyo yung stature, yung height. Sino sa inyo, sa pag-aalala mo, madadagdagan ka ng 1 cubit? Alam niyo kung gaano kahaba yung 1 cubit? That is 18 inches. Ang 18 inches ay ganito yung ruler, 12. Siguro ganito. Ayan. Nasa 1 feet mahigit. Ayan. Sabi dito ng Bible, sino sa inyo na sa kanyang pag-iisip ng mga problema sa buhay, eh madadagdagan ka ng 18 inches yung tangkad mo? Sabi ni Jesus Christ. Sino sa inyo? Wala. Diba? Kung titignan nyo, yung 18 inches na yan, na idadagdag doon sa buhay mo, sa lifespan ng buhay mo, ay napaka-konti lang. Diba? Napaka-konti lang. Kumbaga, tinutukoy dito ng Panginoon, sa halip na mamamatay ka dahil may stress ka, may anxiety ka, diba? Depressed ka dahil sa mga problema sa buhay, diba? Sa halip na ganon, huwag mo na gawin. Diba? Kung mamamatay ka naman kaagad. Diba? Sabi ng Panginoon, madadagdagan ba yung buhay mo ng 18 inches kung ikaw ay palagi nag-iisip sa iyong mga problema o iniisip mo yung mga problema sa buhay? Diba? Tinuturo ng Panginoon na maging masaya tayo sa ating buhay. Amen? Na huwag tayong malungkot habang tayo nabubuhay. Kung wala man tayo, kung salat man tayo. And why take the thought for raiment? Bakit ka nag-aalala sa damit? Sa iyong susuotin? Okay, tinuro dito yung pagkain. Okay, yung susuotin. Kasi yun yung priority. Bakit ka nag-aalala sa iyong susuotin? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Diba? Alam niyo yung lilies? Alam niyo yung lilies, yung sa ilog na halaman? Okay, sabi dito, sila ay lumalago. Okay? Sila ay lumalago. Pinapalago sila ng Panginoon. Kumbaga, sa bawat araw sila ay binibinisan ng Panginoon. Binibinisan sila ng Panginoon. Halaman lang yun, mga minamahal na kapatid.
Di ba much better tayo kaysa sa mga halaman? Verse 29, and yet I say to you that even Solomon in his glory was not arrayed like one of these. Na kahit si Haring Solomon, minsan si Haring Solomon, di ba, naiingit tayo sa kanya kasi yaman niya, marami siyang, malaki yung kanyang mansion, marami siyang pera. Pero alam nyo, si Haring Solomon, never siyang nabihisan ng katulad sa mga linis. Never siya nagkaroon ng pananamit na meron yung linis na araw-araw bago yung kanyang damit. Amen? Tinutukoy dito ng Panginoon na hindi man tayo makabili ng mga material na bagay na hinahangan natin sa ating buhay. Di ba? Narayan yung Panginoon. Amen? Narayan yung Panginoon na ipagkakaloob niya yung mga bagay na yan. Basta tayo'y maniwala, manampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Tandaan natin, yung Diyos dapat yung priority natin sa ating buhay. At siya'y bahala sa lahat ng mga iniisip natin. Yung mga pangailangan natin. Sabi nga ng Bible, di ba? Hindi mo pa nga pinag-pray sa Panginoon, alam niya na. Alam niya na. Hindi mo pa pinag-pray. Alam niya na yung mga lahat ng bagay. Kaya sino tayo, mga minamahal na kapatid, para magduda tayo sa Panginoon. Amen? Manampalataya lang tayo. Minsan kasi na ipagpapalit na natin sa paghahangad natin ng mga material na bagay, alam nangyayari, nawawala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang sinuserve na natin ay yung pera. Ang sinuserve na natin ay yung material na bagay. Amen? Sa sobrang pagsuserve natin sa material na bagay, sa pera, nakalimutan natin yung service natin sa Panginoon. Nawawala na yung service natin sa Panginoon. Minsan, nababaliwalan, ay, hindi na natin gawa ko. Diba? Amen? Dapat yung priority natin yung Panginoon sa ating mga buhay. Tuloy po natin. Anong verse na tayo? Okay. Verse 30. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is yung mga damo, kanya sinusuotan, dinadamitan, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? O ye of little faith? Sabi niya sa mga disipulo, ikaw na maliit ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kapag nag-aalala ka pala sa pang-araw-araw na buhay, yung pananampalataya natin ay lumiliit. Grabe ano? Lumiliit. Kumbaga, nawawalan tayo ng faith sa ating Panginoon. Dapat hindi po ganun, mga minamahal na kapatid. Verse 31, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Amen? Ano kakainin namin, Panginoon? Lucas, wala. Or what shall we drink? Or we be done? Shall we be clothed? Anong susuotin namin, Panginoon? Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. Gentiles seek. Yung mga hintil kasi, palagi daw silang nagre-reklamo. Palagi daw nagre-reklamo yung mga hintil. Kasi mga Hudyo sila. Okay? Palagi daw nagre-reklamo. Ganito lagi ang pananaw ng mga hintil. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Diba? Alam na ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Alam na ng Panginoon. Anong kailangan mo gawin? Verse 33. Verse 33. Ito yung kailangan natin gawin. But seek ye first the kingdom of God. Minsan kaya walang blessing, mga minamahal na kapatid, kasi mali yung priority natin. Mali yung priority natin. Mali yung hinahanap natin. Amen? Minsan, maghahanap tayo ng pagkakakitaan. Ang priority natin, material na bagay. Hindi na ang Panginoon. Kaya minsan, hindi nagtatagumpay. Sabi dito, but seek ye first the kingdom of God. Tandaan niyo po yung prinsipyo na yan, mga minamahal na kapatid. Amen? Amen? Kung magtatrabaho ka para makakain ka sa bawat araw, maling priority yun. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, huwag mong iisipin yung kakainin mo o yung iniinumin mo. Amen? Kung magtatrabaho ka, dapat ay para sa Panginoon. Kasama ang Panginoon. Amen? Sabi nga ni Pastor Tulio, nag-usap si Brother D at saka si Pastor Tulio. Sabi ni Brother D kay Pastor Tulio, Pastor, ang laguna ng business mo, si Pastor Tulio kasi may junk shop.
may chapter siya, negosyo nila. Pastor, ang lago na ng negosyo niya. Sabi ni Pastor Tulog, anong negosyo ko? Hindi ko ito negosyo. Negosyo ito ng Panginoon. Katiwala lamang ako. Amen? Diba? Nakakatuwa yung sagot ni Pastor Tulog. Minsan kasi pag magtatrabaho tayo, trabaho ko to. Diba? Gagawin ko ang lahat sa pera ko kasi trabaho ko to. Amen? Nawawala na sa atin yung Panginoon. Kaya minsan yung blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon, wala. Kasi hindi natin inilalagay sa puso't isipan natin na kapag gagawa tayo ng isang bagay, dapat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mo i-bless yung business mo, yung pag-aaral mo, yung trabaho mo, lahat ng ginagawa mo, unahin mo yung Panginoon. Huwag mo iuhuli. Unahin mo yung Panginoon. Sunod yung pamilya mo. Sunod yung gawain ng Panginoon. Amen? Unahin mo palagi ang Panginoon. At sabi dito, pangako ng Panginoon, sino nagsabi? Nakikita niyo ba niya sa Bible, no? Kulay red? Okay? Kulay red. Sino nagsabi niyan? Si Jesus Christ. Ang Panginoon, pag nangako, hindi niya binabalik. Pinutupad niya. Sabi niya, tandaan niyo to, and all these things shall be added unto you. Ang tanong lang dyan kung maniniwala ka o hindi sa Panginoon. Lahat ng bagay na yan, ipagkakatiwa, ibibigay ko sa iyo ang sabi ng Panginoon. Amen? May trabaho ka, may business ka, bago ka mag-umpisa, mag-pray ka, Panginoon, itong trabaho ko, itong business ko, itong pinagkakataan ko, ito ay sa iyo. Ako'y katiwala mo lamang. Amen? Katiwala mo lamang ako at nasa iyo ang pagpapala para sa trabaho na ito, para sa negosyo na ito. 34, ito na natin kapitid. Take therefore no thought for the morrow. Minsan, mga nanay, mga magulang, yan ang laging naman ang isipan natin. Anong kakainin natin sa araw ng bukas? Diba? Amen? Pero sabi ng Panginoon, take therefore no thought for the morrow. Huwag mong isipin yung araw ng bukas. For the morrow shall take thought for the things of itself. Dahil yung bukas, siya daw yung mag-iisip para sa sarili niya. Amen? Kumbaga, kung pinrovide kayo ng Panginoon yung pangangailangan mo, ang Panginoon din yung magpo-provide sa araw ng bukas. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, sufficient unto the day is the evil thereof. Minsan, napupunta tayo sa masasamang paggawa ng mga bagay dahil kakaisip natin kung ano yung kakainin natin sa susunod na araw. Amen? Nag-iisip tayo ng masasamang bagay. Ano kaya kung gawin ko to? Di ba? Para may pagkain kami sa susunod na araw. Amen? Ano kaya kung gawin ko to? Para may pagkain kami sa susunod na araw. Ano kaya kung unahin ko to? Para may pagkain kami sa susunod na araw. Amen? Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag natin isipin yung susunod na araw kung ano yung ating kakainin. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin katulad ng pagpapakain niya sa mga ibon. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin katulad ng pagbibigay niya sa mga damo, sa mga linis. Unahin lang natin ang Panginoon. Lagi niyo ilalagay sa isipan at puso niyo. Seek ye first the kingdom of God. Stewardship, mga minamahal na kapatid. Stewardship. Lahat ng gagawin mo dito sa mundo, dapat laging una yung Panginoon. Dapat laging una yung Panginoon ang priority. Mahalaga yung pamilya, pero mas una dapat ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan po ang tinuro sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Panginoon, salamat po sa gabi nito sa itinuro niyo po sa amin. Naway sa pamamagitan nito ay naalis ang aming mga alalahanin. Tunay ng napakabigat, mahirap ang mabuhay dito sa mundo. Pero salamat sa inyong puro sa binigay niyo mga prinsipyo kung paano niyo kami pagpapalain at paano kami magpagpatuloy bilang mananampalataya dito po sa mundo nito. Naway kayo pong aming naitaas sa mensahe ito. Pagkalahin niyo po na yung salita ang iyo pong mga lingkod, ang mga tao, nilalay ko po Panginoon. Ito po ang aming
manalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po mga kapatid, tayo po dadako sa prayers. Ganun po ulit, ihuli natin yung prayer partner. So, paikot po muli tayo mga kapatid. Okay, paikot po tayo para makapag-pray po tayo. Amen. Pag-pray po natin, tuloy natin pag-pray ang Israel and Philippines. Kumusta po ba yung nangyayari ngayon sa West Philippines Sea? Hindi pa ako nakapanood ng balita. Ano po ba ulit yung China? Natakot kayo. Natakot kayo kasi si Marcos kasi handa na sila lumaban. Matapang na ngayon si Marcos kasi ang dami na nating alliance. Ang dami na nating kakampi. Kumbaga, patuloy lang tayo mag-pray sa Panginoon, mga kapatid, ha? Maging handa, mapagbantay. Yung Lunes nga, may anggat. Doon kami sa anggat. Yung ibang pastor, pag nagkagera, nagpaplano na sila magtatago sa kuweba ng anggat. May kuweba kasi ito. Sabi nung Biblia doon sabi sa Mark, pag nangyari na yung mga bagay na yan, umakyat kayo ng mga bundok doon kayo magtago. Yung magtago. Yung mga Hudyo yun. Kaya gagawin ng mga Hudyo yun. Kasi sa mga bundok, mahirap sila makakapasok. Yung mga tao. Okay, then yung Israel, patuloy din natin pag-pray. And yung mission giving and missions, ipag-pray natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nabibigyan natin lahat yung hindi pa nga lang po natin na ikatag yung ibang nariyan, di ba natin na ikatag. Pero salamat sa Panginoon. Nagiging part tayo ng mission giving kahit mission pa lang tayo. And then yung second year mission anniversary, ayan, pag-pray natin yung program, yung maayos sa panahon, at yung magligtas ng Panginoon ng kaluluwa sa araw po na yan. Pwede po kayo mag-invite ulit ng bisita. Ayan, para evangelism na rin po yung ating anniversary. Pag-pray natin yung para sa food. Para sa food, medyo okay na po medyo okay na po yung budget natin sa food. Yung inaalala ko na lang po ay yung sa love gift sa mga pastor. So meron naman po, katulad po nakaraan, yung iba mga kapatid na na-expired talaga Na-expired talaga yung mga noodles. So walang napakinabangan. Yung ibang malapit na ma-expired, inano na namin, kumbaga, tinutok namin kaysa na-expired. Ngayon, yung iba pinalitan ko na lang po. So, meron po ako dyan nabili. Man pakikuha yung peanut butter tsaka yung mga ito na lang po yung giveaways natin sa mga pastor. Pakita natin sa kanila. Ito yung bibigay natin. Yan po yung pinalit ko.
Yan. Pero kay Pastor James, may grocery tayo ibibigay niya. Nakatabi. Isang ano yun, isang balde ba yun? Balde. Nandiyan, nasa lamesa. Kay Pastor James yun. Ito yung sa ibang pastor. Igi-stick. Kuya Jimmer, kunin mo nga yung tig-isa. Bale, 10 ano po ito. 10 set. Kape, saka alcohol, tapos yung peanut butter. Bali sa isang paper bag, may 3 item. So, abot din po yan ng kada isa ng almost 300 pesos. Tapos, Lord willing, pag bless pa tayo ni Lord, ipadala si Lord, mabigyan natin sila kahit pangpamasahe man lang. Okay, so, yun yung isama nyo sa prayer. Yung product na ibibigay natin sa kanila, item, complete na. Yung pang ano na lang. Yung kay Pastor James sa lagip natin, nandiyan na rin sabi ko na 3,000 pesos. Kaya, yan, tulungan niyo ako sa prayer para may pambigay man lang tayo ng pamasahe sa mga ilang pastor na bibigay sa food. Ayan, patuloy lang natin ipag-pray. Almost, ano na rin siya, complete. At nakabili na rin ako ng ibang mga, ano natin, pangangailangan. Ayan, salamat sa Panginoon kasi siya yung nagpo-provide sa ating pangangailangan. Youth anniversary, August 25, ang speaker natin, si Pastor Regel Balmaceda. Ayan. Kaya, kahit youth anniversary po ito, yung message po niya ay para sa ating lahat. So, youth, dahil alam ko, pasukan na niyan, at isang yan, pwede kayo mag-invite ng classmate niyo para i-celebrate natin yung inyong youth anniversary. Mag-invite kayo ng classmate niyo. Hanap kayo ng kaibigan doon, tapos invite ko sila dito sa youth anniversary, August 25. And youth revival sa July 28. And kala Pastor Ira, napunta tayo doon. And August 21 sa susunod. Magiging monthly na po yung ating youth revival. Kasi napansin namin dun sa aming grupo na yung kabataan talaga yung pinakatake ni Satanas. Kaya kailangan yung mga kabataan ma-revive natin. Yung talaga pinupuksa talaga ni Satanas yung mga frontliner natin. And then Youth Congress, next year pa naman ito, kaya mag-iibon po tayo mga anak. So, nandiyan yung gagawin natin alkansya. Pwede nyo na umpisahan ngayon kung meron na kayo. Susulatan na lang natin ang pangalan. So, every week, maglalagay po tayo dyan. Ako rin po mag-iipon kasi sasamahan ko po kayo sa Youth Congress. So, 3 days po tayo doon. Ang plano po natin ay sa may Santa Rosa, Laguna. So, may service po tayo. Service para safe po tayo sa pagpunta natin doon. Okay, and then church lot and building, pag-pray natin. Okay, pag-pray natin ito. Okay, so yung pag-iipon natin sa Youth Congress, mga kapatid, kanilang mga magulang, napakalaking tulong po ng growth nila sa kanila itong Youth Congress, growth nila spiritually. Okay? Kasi ako rin po dati nakaka-attend po ako ng mga dati po sa Tagaytay kami, 4 days po kami ng Tagaytay. Okay. Yun naman, libre lang. Libre lang. Pero ngayon may bayad na rin sa Tagaytay. Okay. So, camping din yun. Pero may kami. May tulugan kami. Okay. So, yan. Kaya, napakalaking tulong po nito. Nakikita ko po. Napakalaking tulong po nito sa paglago. Spiritually, yung mga camping, yung mga conference, sa mga yung nag-i-stay sila doon. Kasi nagiging to spiritual maturity na. Okay? So yun po, mag-pray po tayo, ako yung mag-lead, and samahan niyo po ako sa pananalangin. Okay? At sa inyo pong kinaupuan, mag-pray din po kayo. Samahan niyo po ako sa prayer. Tayo po'y lumapit sa Panginoon nung may pagkakaisa sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan, Diyos na lumalang sa aming Panginoon. Sa lahat ng bagay na narito sa mundo, isang tunay at totoong Diyos ang nag-iisang tagapagligtas. Salamat po sa gabi ito sa pagtitipo namin. Salamat sa pagsama niyo po sa amin. Sa inyo pong presensya,
sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa katuwiran nyo, aming Ama. Ito po'y aming itinatanghal at tinatapila sa aming mga buhay. Kasama po ng gawain ito ng Macedonia Faith Christian Baptist Church. Kayo po ay aming itinataas, aming Panginoon, sa aming pong mga buhay. Kayo po ay aming inuluwalhati, Panginoon. Patawad sa karumihan na aming nagagawa, Ama, sa pagkukulang namin sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagkukulang namin sa mga ministeryo. Naway lingapin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Ama, ang aming mga kailangan. At palakasin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong pong ministeryo. Dakilang Diyos, kami po'y sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kaawaan at kahabagan niyo po kami. Kami po'y lumalapit sa aming mga panalangin, Panginoon. Kaya aming inalapit, dakilang Diyos, ang aming bansa, na proteksyonan niyo po sa gawa ng kaaway, sa gawa ng China. Panginoon, mahabag ka sa bawat mga Pilipino. Kami po ay mahirap lamang na bansa. Maraming mga bata, Panginoon, matatanda. Mahabagan niyo po kami. Patawad po kung ang aming bansa ay nagiging corrupt, Panginoon, na gumagawa kami ng mga hindi magandang bagay. Patawad po na nasa aming Senado na pilit nilang ipinapasa ang divorce. Patawad po na sa aming Senado, Kongreso, pilit nilang ipinapasa ang homosexuality. Patawarin niyo po kami, aming Ama. Kahabagan niyo po kami. Wag nawa, Panginoon, ang parusa mo na bumitiw sa amin. Maraming Kristiyano dito, Panginoon. Maraming mananampalataya. Kahabagan niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan na pati kami, Panginoon, ay madamay. Tigilan niyo po ang gawa ng kaaway, ang pagkilos sa ito. Kayo po ang siyang dakilang Diyos na makapipigil. Bigyan niyo po ng talino ang aming presidente sa bumubuno sa aming bansa. Ang bawat sangay ng pamahalaan, ang mga opisyal, bigyan niyo po ng matuwid na kaisipan. Itaboy niyo po ang gawa ng kaaway sa aming bansa. Ang mga traidor ng aming bansa, ang mga pumasok na mga nais sumakot sa aming bansa, itaboy niyo, dakilang Diyos, at ibulgar niyo ang kalungkot nilang sa aming gobyerno, aming Ama. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Kahabagan niyo po ang aming bansa sa kabila ng makasalanan, Panginoon. Ay patuloy kami nagpapadala ng mga misyonary sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang mga Kristiyano, mga Baptist na nagkakaisa. Kami po'y nag-iipon, dakilang Diyos, at tinutulong namin sa mga misyonary sa iba't ibang panig ng mundo nang sa gayon may palaganap ng inyong ebanghelyo. Panginoon, makita niyo nawa ang bagay na ito na ginagawa namin ayon sa iyong kautusan sa iyong pong salita. Dakilang Diyos, nilalapit din namin ang bansang Israel. Sabi na inyong salita na sino mang mananalangin ng kapayapaan sa bansang ito ay iyong pagpapalain. Panginoon, bless niyo po ang bansang Israel. Proteksyonan niyo po sila. Patuloy niyo pong bigyan ng talino, Panginoon. At dakilang Diyos, magligtas ka higit sa lahat. Iligtas niyo po ang kaluluwa ng mga Hudyo. Patuloy kayo magpadala ng mga misyonaryo, Panginoon, sa bansang ito. Dakilang Diyos, amin nanalangin ang aming mission giving na patuloy kami maging tapat. Yung aming mga natutulungan, Panginoon, sa pagpagitan ng inyong biyaya, ay makapagpatuloy kami, makapagpadala sa kanila. At kung luluwagin yung dakilang Diyos, na naway madagdagan pa po namin ang aming pagbibigay para po sa mga missions. Tulungan niyo po kami, pagpalain niyo po kami, gamitan niyo po daluyan ng pagpapanggap ang mga negosyo, mga trabaho namin, kung ano mang bagay namin pinagkakitaan. Sa gayon, magpatuloy po kami makapagbigay at ito po'y makasuporta sa mga gawain ng Panginoon upang may palaganap ang salita sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sila po ay matuturuan, sila po ay mababautismuhan at sila po ay magpapatuloy din na gagamitin sa inyo pong gawa. Panginoon, ilalapit din po namin ang aming lalapit na celebration ng second year mission anniversary this coming Sunday. Dalayan po namin ang pagpapala niyo po, ang pagsama niyo sa amin, ang inyong pong baspas, ang provision niyo sa mga pangailangan namin para sa pagkain. Patuloy kayo magbigay, magkaloob, dakilang Diyos, maging Ama, ang panglampir namin sa mga pastor. May kakulangan pa po, Panginoon, ito po yung nilapit namin sa inyo. Hindi po kami nag-aalala, Panginoon, ito po
po lamang nilalapit namin sa iyo at kayo po ang siyang Panginoon na siyang pagkakaloob po sa amin. Dalangin po namin ang maayos sa programa at naway maraming kaluluwa ang kadalo, mga unbeliever, na sa gayon, sa iyong salita, sila'y maniwala, sila'y makinig, at makamtan nila ang buhay na walang hanggan. Dalangin rin po namin ang maayos sa panunod sa ng Diyos. Na hindi mainit, hindi rin po maulan, Panginoon. Tigilan niyo po anumang sama ng panahon, maging maayos po ang araw po na iyon, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po magkakapatiran dito sa Macedonia, ay sama-sama po kami, nagkakaisa po kami sa gawain na iyon. Bigyan niyo po kami ng maayos at malakas sa pangatawan. Pagalingin niyo po may mga karamdaman, Panginoon. Pakatibayin niyo po aming pananampalataya. Maging matibay at matatag nawa kami. Naway, Panginoon, na huwag nang sa susunod ng mga taon ng lipas ay wala nang mawala pa dito sa Macedonia. Bagkos ay madagdagan pa po ang aming bilang, Panginoon. Umami kami at sa gayon ay tumagalak pa ang itong Ebanghelyo. Panginoon, nalapit din po namin youth anniversary starting August 25. Bless niyo po ito, Panginoon. Hindi mensahero, hindi po gagamitin. Kung sa aming anniversary, bless niyo po si Pastor James. Ang message, Panginoon, ay maging powerful at ito po ay tumimok sa aming puso't isipan at kami po ay merong matutunan at makatulong ito sa paglago namin bilang mananampalataya. Ingatan niyo po sila at gabayan kasama si Pastor Roland, maging safe sila sa kanilang travel, Panginoon. And yung youth revival is coming July 28, provide for our needs, pamatayin namin. At sa August 21 na rin po, Panginoon, kayo po mag-provide sa lahat ng pangailangan kay Jesus namin. Ilalapit din po namin yung Youth Congress here sa Santa Rosa, Laguna, sa Carpenter's House. Nagaganapin sa Carpenter's House, Baptist Church. Naway, Panginoon, pagkanain niyo po ito at dakilang Diyos at dakilang Diyos na naway naipon po namin mga kabataan yung fee na aming babayaran po doon. Sige, makadali po kami. Alam po namin, dakilang Diyos, ay ito po'y malaking tulong sa paglago ng bawat isa ng mga kabataan, paglago spiritually. Kaya naway loobin nyo, makapag-ipon po ito mga kabataan ito. Maging kami po ang pagmasamahan po namin sila. Lord, ilapit din po namin ang church natin building na ito. Hinihiling po namin ito sa inyo. Kapag kaharap na namin ang may-ari, Panginoon, away pumayag siya sa aming usapan. Dalag po, Panginoon, na kayo po sa magbubuhos ng pagpapala para po sa ito po'y magbili namin at maging property po ng inyong gawa. Lord, gawain niyo po ito. Kami lamang po yung katiwala. Alam po namin na kayo siyang magkakaroon sa aming sa church natin building na ito. Ngayon pa lang po alam po namin na hinahandaan mo ng mga plano, Panginoon. At ito po lamang ay namin hinihintay yun po sa tamang oras, Panginoon, yung pagkakaroon po sa atin. Kailan Diyos, ito yung punawa, ang puso't isipan ng may-ari po ng lupa. Maging Ama, patuloy ko rin po nilapit sa inyo ang ating mga kapatiran, ang mga kabataan, Panginoon, na naway sila'y lumaki ng may pagkatakot, lumaki sila sa gawain na ito, sama-sama kami, Panginoon, huwag po sila ilalalo, Panginoon, sapagkat sila po ay malaking blessing sa inyong gawain. At sila po yung susunod na henerasyon sa gawain ito. Tulungan niyo po na may train po namin sila. Maturuan at pagabayan po namin ang kanilang paglaki. Pati naman mga magulang na narito, mga adult, Panginoon, patuloy kayong tumabay sa buhay ng bawat isa po sa atin. Patuloy na ang aming pagkakaisa, Panginoon. Patuloy kayong magpala, Panginoon, sa mga trabaho, mga hanap buhay, ng mga bawat kapatiran, Panginoon. Palaguin niyo po ito. At salamat sa gintutong aral na tinuro niyo sa amin na ang daluyan ng pagpapala sa aming buhay ay ang namin ka natin sa aming buhay. Naway, yun po ang aming maging prinsipyo at sa gayon sumagana kami, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay at maiwasan namin yung mga suliranin sa aming po mga buhay at iyasa namin lahat sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay niyo. Ng Diyos, kayo po siyang mag-iingat sa bawat isa po sa amin, sa mga kapatiran ko, dito po sa Macedonia. Ingatan niyo po kami, pagkabayan, Panginoon, palaguin niyo po
aming spiritual na pamumuhay at tulungan niyo kami maging mas maging matured pa bawat araw sa aming buhay pananampalataya. Kayo po siya magpagaling sa mayroong mga karamdaman, magpalakas sa aming mga pangatawan. At iagay niyo kami, Panginoon, sa darating na linggo sa aming selebrasyon ng second year. Naway ito po'y maging masaya, pakatagumpay niyo ito, Panginoon. Hindi Sabado yung preparation, hindi po kami ng lakas kasama ng mga manggagawa, ng mga kabataan, sa mga paghahanda pa, Panginoon, ng mga magulang. Maraming preparation, tulungan niyo kami, Panginoon. Kayo po magbigay sa amin. At nalapit din po namin na itaboy niyo ang kaawan sa ilang Diyos. Itaboy niyo sa malayong lugar upang hindi niyo magambala ang aming mga preparasyon, Panginoon. Tulungan niyo kami maging mapagbantay, maging matibay, Panginoon, kung sa gayon hindi makapasok sa amin ang pagkilos ng tayo. Salamat po, dahil ng Diyos sa gayon ito. Ang lahat ng ito'y aming dinagin, pinakakawalat namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Salamat po mga kapatid. At awitin po natin ang Amazing Grace sa page 86. Habang tayo nakatayo, awitin natin. Nakaupo pala. Awitin natin ang Amazing Grace page 86. Ayan. Diba dito po ngayon? Awitin natin. And magpo-closing tayo. Tapos pagkatapos neto din po tayo. Mag-prayer partner and dismiss. Ay, babanggitin ko pa pala yung natin. Yung mga trabaho natin sa anniversary. Okay? Basic Grace, ready? Sing. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ulit po natin sa second stanza. This was grace that taught my heart to fear and break my fears relieved. How precious is that great appeal. We are, I first believe. Dahilan namin Diyos, maraming salamat po sa natapos po namin prayer meeting. Salamat po sa pakikipagpasa ng bawat mga kapatiran. Dalahin ko po ang siyang pagkakaloob ko po sa aming pangangailangan sa araw ng bukas, Panginoon. Kayo po aming Diyos at kayo magsusupply. Kayo po aming Ama at kayo po siyang magbibigay sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Huwag niyo po pabayaan ang aming mga kapatid. Tulungan niyo po kami at gabayan. Kayo po mauna sa aming Panginoon, sa aming tahanan, kanya-kanya. Meron po kami mga pinagdaraan ng problema, Panginoon. Tulungan niyo kami, hinapin niyo kami, bigay niyo po kami ng mapayapang kaisipan. Dahil kayo po ang aming Diyos, Panginoon, at ipagligtas na siyang magbibigay ng kaayusan at kapayapaan, Panginoon. Ayusin niyo po ang aming damdamin, ang aming puso, nilalaman ang aming isipan, na naging maayos ito habang kami po yung naluluhan. Naging mabuting testimony kami sa aming paligid, sa aming kaibigan, at sa lahat ng mga tao at ipangaral namin ang iyong salita sa mga tao. Salamat po sa gabing ito, nawag kayo ang aming ligtas, aming kaitangkan, ay tulawang aming napapurihan, dalahin po pag-ingat niyo sa bawat mga kapatiran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen mga kapatid, bago po sa ating prayer partner, kulang po sa inyo, i-relate po sa inyo sa yung mga task po natin sa anniversary. So, bali, wala po tayong service ng umaga. Okay, para hindi tayo pagod, preparation po natin.
preparation po natin sa sa anniversary. Okay, at ang nagiging preparation po ngayon dito ay yung pag-aayos, paglalagay po ng mga kortina dyan sa labas. At ano pa po yung update natin, mga preparation po na ginagawa. Ayan, yung mga pagbibilis, and ayan, lalagyan po ba yan ng kortina? Okay, siguro. Ayan. Yan po yung mga preparation na gagawin. Okay, and this coming Saturday po ba, kung magbibili na rin po ng pangailangan? Lahat na Sabado. Okay. So, kayo po yung bibili po nun, sama-sama po tayo. Linggo pa ako ng bibili ng umaga. Para fresh. Sana meron po. Kaya nandun naman po sa So, kailangan maaga po tayo mag-prepare. Ali, ang ulam na po natin ay pag-usapan niyo po. Kung apat na kilo, ay 2 kilo. Walang kilo na. Apat. Apat, 1 kilo. Kung tawag ko kaya yun. Para, i-reserve na tayo. Papakulangan yun. May kawayan. May kawayan pa sa pagkaya natin. 135 lang. Ilan na iba lang yung 135 per kilo. Equal sa isang lahi yung pa. Yan lang po. May kawayan. So, ang pinaka-start ng program natin sa Sunday ay 2 talaga. Okay? Exactly 2. Mag-start na po yan. Kaya as much as possible, kung may bisita kayo, dapat advance bago magtunan dito kasi start na yan. Okay? So, pagka-start yan, pasok agad yan yung orchestra. Kaya dapat ready na rin po kayo doon. Okay? Para hindi po tayo abutan ng gabi. 2, 3, 4, 5. Baka 5 tapos na po tayo. Merienda na lang yun. Hindi na tayo abutan ng gabi para hindi tayo masyadong mapagod po mga kapatid. Para yung susunod na oras, ano na lang, tuwan tapos pagdiligpit. Mga 7 makakauwi na siguro tayo na. Okay? So kung bibili po ng palaman, sibuyas na kabawang, meron yun sa harap ng Salvador. Mura, galing Nueva Vizcaya ba yun? Apo, nakadirect sila sa Taliman. Sibuyas na po na kabawang. Kailangan. Basta po mura din. Sa Kalungkot. Marami po silang sa ayan, at
Ano pa yung papunin food natin? Isda po. May gulay rin po ba? Isda. Sige po. Dito. Dito kayo. Ay, sige po. Ay, sige, mas maganda. Tama. Friday, beautification and pag-release. Tama. Anong oras po tayo mag-install? 10 ng umaga. Tapos hanggang hapon na rin po. No? Sinilisan din natin yung mga kalendar. Mapawasan. Sige po. Okay, sige, 10. Mga anak, magtutulungan tayo dito. 10. Sino mga ate, Dala mo na lang po kasi. Okay. Nakalas na lang po. Sige po. Amen. And, Sabado, yung kumbaga sa pagkain, well, Magkain na po tayo. kalente, ayos na para less na yung ano natin. Yung ibang, tapos yung ibang gamit dito, ilalabas na natin yung ibang lamesa. Para maluwag to. Kasi lahat yun, mga anak, dito kayo nakapwesto lahat. Anak. Dito kayo sa music room. Lalabas na po yung mga lamesa na iba dyan. Kaya mga anak, naikinig kayo mga anak, yung mga gamit nyo na nandito, iuwi nyo na muna. Iuwi nyo na muna kasi baka mamaya kung saan yan mailagay at mawala. Meron dyan mga naka-plastic na mga damit. Iuwi nyo na muna. Kasi itago nyo muna. Kasi yung stick nyo, di ba, sa August 25, yung i-perform yung stick nyo, yung intro. Okay, and ito na po yung mga task. Ang superintendent pa rin po katulad sa revival ay si Ma'am Dory. Okay? And ang receptionist, si Sister Noemi, si Shalani, and si Princess. Yung pa rin po katulad po ng revival. Usher ay pagpapaupo, pag-assist sa mga bisita, pagpapasok sa mga bisita, si Ate Sam, Crystalline, si Ate Kim, si Thea, and si Ate Mariel. Okay, sila po yung mga usher na mag-a-assist sa mga bisita, papasok at magpapaupo sa mga bisita. Okay, papasok ko po ulit ito sa GC natin. Yung usher po sa security and utility, like yung chairs, table, etc. Yung magpe-prepare po ay si Brother Nolly and si Brother Boyet. Ayan. At Sister Jen, hindi na po muna ako pumiram ng upuan sa barangay. Kasi po nung nakaraan, nadala ako sa kanila. Kasi dapat wala tayong upuan, pero nag-request ako. Pinulit ko lang si Purok. Kasi dapat ibabagsak nila dito lahat sa Victory Churches. Kasi doon sila ginanong sa korte. Pinulit ko lang si Purok para mabigyan tayo ng template. Upuan. Kumbaga, pag nag-request ko pala sa barangay, nagkakaubusan. Pwede po ba ito tayo mag-request sa akin? Kung kaya po. Andyan pa rin po ako. Sige. Dinala po nila. Nandiyan lang po. Ilan po yun? Ayun sa akin. May table din po. Kahit isa, wala. Okay na po yun. Kung wala. Sige po. Kahit ano lang
lang po, kasi upuan po natin dito, 45 lang. Kahit mga 10 po, okay na po yun. Kung wala po si Jen, kung wala po yung one, gawin po natin 25 po. I-request po sa kanila. Kahit 25 lang po. Tapos, naglalamesa din po kasi. Wala naman. Meron po kaya lang tayo na nasabi ako, wala daw po rin. Kung meron lang po si Skype, isa lang po. Isa lang po. Para pang, ano lang po natin, panghanda. Tapos, may, ano lang po, kailangan ng pang-gas. Hindi pa, kasi po nandyan po, besa na lang kami. Alam ko po kasi nandyan lang. Yung po yung kulay green po. Nakaraan din na gamit na. Sige po. Sige po, bali sis, doon na lang po tayo sa sino po yun yung pamangkin ko na lalaki? Ay, si, Junel. Okay. Ayan. So, pulpit and worship hall, si Brad Jimmer and si Brother Jubel. So, Kuya Jubel, Kuya Jimmer, assignment ko yung dito. Yung worship natin. That sounds, yung mic, kailangan okay yung charge, yung battery, yung pulpit, ayos, ayos. Yung mga halaman, yan yung trabaho ko sa technical, Brother Aldo, and si Ate Lorraine. So, ang arrangement po ng upuan natin, and ito mga anak arrangement ng upuan natin. Nandito yung mga pastor sa harap, tapos susunod yung iba natin mga tapos sa atin na rin, sama-sama na tayo. Nasa unahin lang natin yung mga pastor. Medyo i-adjust natin dito sa harapan yung upuan para magkasya po tayo. Kasi yung iba naman nandun, yung mga bata nandun sa loob. Yung mga youth nasa loob. Okay. Food and dishwashing steward. Ayan, Sister Jocelyn, mga ladies. Ayan. Kasama si Ate Yuki, Sister Nina, Sister Rosalie, Sister Jen. Ayan. Kayo po yung katiwala sa food and dishwashing. Opo. Itik kasi kayo mga so yan, steward kayo sa dishwashing and sa food. Pero ito po, kung kailangan niyo po ng tulong mula sa mga kabataan, hindi po kayo ng tulong. Okay po yan? Sa pag-distribute po, at katulad last time, pag-distribute ng food, hindi po kayo ng tulong sa mga young people na ano naman po, available. Okay? So, kung paano po, ganito po, kung paano po tayo nag-ayos, nag-prepare, okay, yung mga task natin, ganun din po paligpit naman. Yun pa rin po yung task natin. And lahat, tayo po natin magtutulungan sa paglilinis at pag-ayos po sa ating pagtulong. So, may tanong po ba kayo? Wala ng tanong patungkol sa ating mga preparations. Okay na po yun. So, balik kailangan ko lang po pala ng hiram po ako sa inyo ng isa pang galon ng container po. Para yan pong dalawa sa tubig, yung isang jug, saka yung isa sa juice. Pagkakas ko ng juice. May juice po tayo. Pumili na rin po ako ng juice natin. Okay, so yun na po. May nakalimutan po ba ako sa preparation natin? Wala na. Okay, so kung wala na po, dismiss na po natin sa pagkano na po prayer partner po, and then dismiss na po tayo. And God bless po sa bawat isa, and good evening po sa bawat isa. Okay, so sama-sama tayo, men.